magandang gabi po sa inyong lahat. Ito naman po inyong lingkod, si Travelits, nagbibigay sa inyo ng magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, kung saan man kayo abutin ng aking vlog na ito. Sana po ngayon ang may hatid namin sa iyo ay ang mainit-init pa na balita, nag-trending ngayon na tungkol dito sa babae dito sa NAIA o Juan na lumunok ng halagang $300. Pakinggan po natin na ito sa kay PH Trending Clips po. Ito po ay sa kanya galing ang video na to. Pakinggan po natin. Isang transportation security personnel na nagtatrabaho sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ang nahuling lumunok ng $300 mula sa isang Chinese na pasahero. Insidente ay nakunan sa closed circuit television, CCTV, kung saan nakita ang babaeng opisyal na naglalagay ng papel sa kanyang bibig para itago umano ang perang naagaw niya sa wallet ng turista. Nangyari ang insidente noong ika-8 ng Setyembre at ang biktima ay kinilalang si Mr. Kai. Ayon sa ulat, Putulin ko muna doon, no? Meron siyang binanggit dito na naagaw niya doon sa wallet. Bali re-reactionan lang natin kung paano ibinalita. Siyempre hindi naman agad tayo maniniwala kung hindi natin talaga alam yung pinakapunot dulo ng istorya. Pero sa pamamagitan nito ay mapubuksan din yung isipan ng ating mga kababayan na baka naman meron pa siyang ibang mga kasama. Kasi baka kung siya lang hindi niya yung magagawa mag-isa at kung paano niya naagaw o nakuha yung $300 doon sa wallet ng turista. So, tuloy po natin. Kainikay ang kanyang wallet sa pamamagitan ng Advanced Imaging Technology Machine, AITM, nang biglang dinala ng opisyal ang tray kung saan nakalagay ang mga gamit ng biktima. Nakita sa CCTV footage na may hawak ang opisyal na natukoy na pera at inilagay sa kanyang bibig. Iniulat ni Kai ang insidente nang mapansin niyang may kulang sa kanyang wallet at nang suriin nila ang footage, nahuli nila ang mga aksyon na ginawa ng opisyal. Nakita niyang nahihirapan siyang lunukan ng mga bayarin sa kabila ng pag-inom ng deboteng tubig na naunang ibinigay sa kanya. Maputol muna natin doon. Yung sa pangalawa na pansin naman natin, sino ang nagbigay ng inumin sa kanya? Sino ang nag-utos na lunukin niya yung pera nung naghahanap na? Kasi kung lalawakan natin ang ating pangunawa, hindi ba, yung imahinasyon natin, pwede naman niyang itapon yun o pwede niyang ihagis yun somewhere else, di ba? Kumbaga, ano lang reaction na lang natin kung ano yung talaga nangyari, kasi yung punot doon hindi natin alam. Baka meron pa siyang kakutsaba, kasabot, nagkataon lang na nasa kanya na yung pera, which is umpisa pa lang, mali na yung ginawa nila, kasi hindi naman yung kanila pinaghirapan ng turista yun. Ngayon, nandun tayo sa puntong nagkakahanapan na, di ba? So, ibig sabihin nun, kung siya yung nag-o-open ng bag o ng wallet o nagkakalkal, natural, merong watcher na kasama niya din. Hindi naman sila nag-watch lang sila lang mag-isa, yung isa nga, tatlo sila Kasi naalala ko yan nung nagka-abroad ako noon, dalaga pa ako. Wow. Balik natin yung nakaraan. Noon kasi escort pa ang style noon, na kahit na meron kang entry visa, para lalo na pag first time ko ninenervous ako nung kabado ko dahil 26 years old pa lang ako, pero hindi ko alam ang gagawin ko, pero yung ate ko nandun na sa Israel. So sabi lang niya, may ganitong tao, magkita kayo sa baba, ganito, may hawak ako noon na worth 30,000. Ako naman syempre hindi ko alam dahil bago pa lang ako. So ang nangyari ngayon, abutan, nakasobre siya. So, ang nangyari noon, binigay ko yun, dire-diretso ko, pero meron sila mga kakutsaba na sa immigration. So, bawat ilang immigration dadaanan mo hanggang doon sa pag declaration, tapos meron pang para sa passport, itingnan ka, check-upin lahat. So, ang nangyayari noon, dahil nagbayad ka, dire-diretso yun, kumita sila, pero bagamat pwede namang hindi ka magbigay. Kaya lang nauso yun noon yun, na makakadire-diretso ka ng wala kang kahirap. Tayo pa naman mga Pilipino style natin, minsan nagbabayad na lang para na lang hindi mahirapan. Kung may pera ka, paano kung wala kang pera? Diba? Tuloy natin. Sabi ng ulat,
Hinala ng mga opisyal, sinisikap ng sospek na tiyakin na hindi siya mahuhuli sa pamamagitan ng paglunok ng ebidensya. Tumanggi ang turista na magsampa ng opisyal na kaso laban sa opisyal, ngunit sinuspinde na siya ng Office of the Security Personnel, OPS. O tulad nito, bakit nila kagad ipapalabas sa video? I-expose agad nila. Hindi ba dapat to kung tutuusin mo muna? Sila muna. Sino bang nakakaalam ng CCTV? Hindi ba sila lang? O sila lang din ang may copy ng CCTV? Siguro may dahilan din sila para maputol yung mga ganitong gawain. Dahil nga talamak na, mayroong pantanim bala noon, mayroong mga ganong style, di ba? Kaya kumbaga pinuputol yun. Ngayon dun sa katayuan naman ng babae na pinipilit niya nilulunok, mahirap yun. Yun lang kapirasong tissue lang pag naisubo mo kung di mo itutulak talaga ng yun lang yung gamot na lang ng maliit yung tabletas. Pagka ininom mo yun, yung vitamins, minsan ang hirap pa, lumalabas pa siya. What more yung pera? Pero ang tanong dun, siya lang ba mag-isa yun? Hindi. Ako sa opinion ko, hindi ako naniniwalang siya lang mag-isa. Meron siyang kasama. Kasi sila meron pa dyan na yung tumitingin ng x-ray. Tapos dalawa yung nag-check, harapan sila. So, ibig sabihin, nung mahuhuli na dahil nawawala na nga yung pera, wala siyang choice. So, yun ang ating puro-puro doon. So, kahit na kayo yung may hawak ng pera at makakakapan na, anong gagawin ninyo? Diba? Kung tutuusin mo, yung babae, pwede niya ihagis para makalusot siya. Pero hindi, nasukol na siya. Siguro naka yun. Yung pagkakuha sa wallet, itunupi siya ng maliit na maliit. At saka ang tanong, saan galing ng tubig? Sino yung ibigay sa kanya? Sana inilabas na nila ng kompleto yung footage. Total, naglabas na rin lang naman sila. Para mapatunayan talaga kung sino pa yung mga kasabwat niya. Diba? Ako noon, ganyan din Hanggang nakarating naman ako sa bansang pinuntahan ko. Pero nagbayad ako ng escort noon. Napayad naman palang hindi. Siyempre, first time, ninervous pa, hindi ko naman gagawin. Kaya napagka yung kaya nag-abroad, kailangan kung kumpleto lang kayo ng papeles. Huwag kayo matatakot. Minsan nga nakakaano pa sa kanila lumapit dahil andyan di ba noon, meron mga hindi pinapalipad kahit kumpleto sila ng papel. Kaya matuto tayo sa paligid natin at alamin din natin kung ano talaga yung tunay na nangyari. Yun naman puro-puro lang naman natin, lalo na yung mga nag-abroad, alam nila yun. So anong masasabi niyo dito sa ginawa ng officer na babae? Meron ba siyang kutsaba? Meron bang nagdito sa kanya? Sino yung nagbigay ng tubig? O saan galing yung tubig para pilitin niyang isaksak sa bibig niya yung pera? Sa worth 16 to 17,000, pinagpalit niya yung trabaho niya. Diba, baka mamaya may pamilya pa to kasi babae siya mukhang may asawa na at may anak na. Kaya kung ano man ang inyong opinion, pwede po kayo mag-comment sa comment section para malaman natin kung ano yung mga opinion natin dito sa mga pangyayari. Bago ang lahat ay shoutout ko muna yung aking mga subscriber. Shoutout po sa inyong lahat. Si Linta Mori, Stone Fuentes, Vergara TV Vlog, Malyari Mascarinas, Nestor Buena, TVJ Fanatics, Armin Patricio, Rebecca Mendoza, April Cordero, Sight Eye, Eva Fernandez, Gala Vedrea, Yvonne Santiago, Shirley Fernandez, Maria Teresa de Jesus, Melba Agustin, Rudy Enaviso, FFB JC, Mama Claire, Kabiyaya, Lucky Mom Tree, Lalaine Mijares Lopez, Australia Makalalad, Jennifer Pasio, Bekbek Domelod, Dexter Beltram, saka si Chai Cher, ganun din po si Johara, si Spencer, Tita Missy, Real Talk Chicago, Next Crew, si Kwede, DJ Kyle 21, Jay Guevara and Jake Magnus. Ano pala si Mamita Official Vlog.
Yung po mga yan ay pwede po ninyong pasyalan sa kanilang channel at like nyo na rin and subscribe. Yan po ang ating ipaglilingkod sa inyo at maraming salamat po. Basta mag-comment na lang po kayo kung ano po ang inyong mga reaksyon at opinion. Don't forget to subscribe. Bye!